If I can have it my way, kung akong tatanungin nyo personally, I want this online gambling stop. Kung ako po masusunod, ora mismo dapat itigil na ang online gambling. Because of the fact, masama na po ang nangyayari. May mga bata na hindi na nag-aaral. May mga pamilya na naghihiwalay. May mga baon na sa utang, hindi na umaabot sa bahay ang sweldo, naghihiwalay ang pamilya, nag-aaway-away. May mga karamihan hindi na nagagawa ang trabaho. Take the case of that lawmaker na nahuli, nag-online sabong, yung isa, card games. Nakakahiya naman, di ba? We have to stop this. This is getting serious by the day. So online gambling must, not should, must be stopped. Pero definitely, it is the job we can only recommend to Malacanang, to the executive, our position right now kasi wala pa po tayong batas. But given the chance, definitely, kung tatanungin niyo ako, ayoko na ng online gambling. Kung kailangan talagang i-regulate, then pag-aralan na mabuti, then let's put a lot of parameters there. Pero sa ngayon, wala kasi. Di ba? Pumunta ka, buksan ko ito, yung GCash ko, may sugal. Paano pa? Tatanggapin ng anak ko yung pera niya doon sa probinsya, kunwari. Nakita niya yung games. Maglalaro ng games, di ba? Anong klase yun? Saan ang control? Sir, babalik lang po ako dun sa nabanggit nyo kanina na lawmaker na nakita allegedly watching Isabong. Do you think po, una, reaction nyo po dun and kailangan po kaya ng disciplinary action doon? Bahala na po. Dito na po tayo sa Senate. Congress po yun. I believe nasa Congress po yun. So, bahala na po yung Ethics Committee doon na mag-discipline sa kanya. Pero, very frustrating. When I saw that, we were in session, we were on a break kahapon dyan sa lounge. Nung pinakita sa akin ng mga senador, kilala mo ba ito? Sabi ko, hindi ko mamukhaan. Pero, come on. Nandun ka sa Congress. It doesn't matter kung boring yung botohan ng speaker. Mag-antay ka. Trabaho mo yun eh. There's a time, kung sugarol ka, which is bawal, di ba? Sinabi na bawal pag government official ka magsugal, kung talagang hindi mo matiis yung kate, hintayin mo na lang. Di ba? Hintayin mo hanggang matapos yung ikang trabaho mo sa Kongreso or matapos yung trabaho mo sa gobyerno because pinapasweldohan kami ng taong bayan ninyo para magtrabaho, hindi para magsugal. Nakakahiya naman. You pay us thousands and thousands and then magsusugal lang. Number 2, bad example. Sinabi na nga ng gobyerno, bawal ang sugal. Bawal ka magsugal. Ba't ka nagsusugal? I hope the Congress will do something about it kasi nakakahiya. Sir, dapat din ba i-pursue yung nakita sa video? Kasi nga bawal ang online sugal. Pero bakit meron siyang nasa cellphone dapat niya? tanungin yung mambabatas na yun. Anong site ba yan para maimbestigan and report it immediately? Report it immediately to PAGCOR, to the police, to the NBI. Di ba? Para masara yun. Pero maniwala ka hindi. Ay 2 o 3 yata na sites ang tumatakbo pa. Sir, in and outside of the... sorry, Kuya. Sorry. Sir, pero in and outside of Congress or Senate or public offices, di ba dapat di naman talaga nagpa-participate ang mga government officials? I mean, kailangan pa hubang i-remind yung mga kagaya po ninyo? Hindi ko nga maintindihan eh. I don't know. Bakit kailangan nilang gawin yon? Besides, di ba, dapat naman, pagtuunan mo ng pansin yung trabaho mo, di ba? It's working. Yun ang sinasabi natin. This is the effect of online gaming. Pati sa mga private, pati sa mga bangko, pati sa eskwelahan, nagsusugal. Driver, pag na-traffic, pati rider, tumabi dahil umulan, nag-scatter muna. Makita mo yan, ganun kasama. Sir, may info na kayo kung sino yung congressman? Hindi ko sigurado. Baka pag nagsabi ako nito, mayari pa ako. Pero may Sir, starts with letter. Sir, tingin nyo
dapat yung congressman na yun? Umamin. Umamin na siya, umarap siya, at mag-apologize sa... Hindi, dapat ang kuwan doon yung leadership dahil kilala siya, di ba? Yung siguro sa yung ethics, di ba? What's happening, nakakahiya naman. Yung dalawa na yung isa, naglalaro yata ng poker. O bilyar ba yun? Halatang halata eh. Pero Senator, yun nga, hindi ba dapat umamin na lang? Kasi lahat suspect naguhulaan kung sino. Para mapadali na din. Para mapadali ng buhay ng lahat. Bilang former. Hindi ko kilala eh. Dapat ang tanungin natin, yung sa Manila Times sa kumuha nun. So, Pero Senator, kasi tinakpan niya din nila. Anong distrito na lang? Nako, yun ang problema. Party list na? Party list. Hindi ko alam kung party list siya. Pero kasama ko siya dati, I think. Sa 19 Congress. 19 Congress eh. Hindi mo sigurado. Wala, pag binanggit ko, sabi ko, di ba? So sir, Pero, hindi Senator- niyo fight, Congressman. Hindi. pero Senator, seriously, sa ganyang asal, yun na nga nakita na ng lahat, ano yung proper thing for him to do? Well, siguro mag-apologize siya or then he has to explain, di ba? Bakit? Kahit nasabihin natin boring, siguro boring nga. Dahil kanya-kanya nagtatayo, yung botohan nila kung bakit binoto si Speaker Romales. Pero, then you do your job, you stay there. Huwag ka naman magsugal. Dahil binabayaran ka, pinapasweldoan ka ng gobyerno, tapos nagsusugal ka. What? Sir, sorry to clarify lang. Sabi niyo kasi kayo na, sir, patapusin naman muna yung trabaho sa gobyerno bago magsugal. So okay lang sa inyo, sir, government No, officials? I said, kung talagang hindi niya na makontrol dahil nangangati yung kamay niya, bahala siya sa buhay niya, at least naman sana magserbisyo muna siya. My point is, bawal nga di ba? I said before that, na bawal lahat ng government officials, at saka government employees, hindi lang officials. Meron talaga, dahil addict na, ano magagawa mo, di ba? Kung may mga addict nga, mga nasa gobyerno, alam nila bawal yun, nag-addict pa rin, laging nahuhuli. O malas na lang, nahuli siya, di ba? Hindi ko sinasabi na sang-ayon ako. Pero kung talagang hindi niya na makontrol yung kanyang kate, dapat trabahuin niya muna, doon siya magtago siya sa bahay niya, magsugal siya ng online gambling. Are you referring to yung isa nagsusugal kasi isa poker, so both of them should apologize? Umamin and Apologize. Tapos should be the Congress should ask for an explanation. Why? Imbes na magtrabaho sila, nagbobotohan sila, serious business yung araw na yun, di ba? Nagbobotohan ng speaker. Bakit ka nagsusugal? Number 2, bawal naman yun. In the first place, bawal talaga yung sugal. Ano explanation? There's no explanation. Sir, para ma-address na daw yung mga corruption sa mga government projects like flood control, si SP Cheese, magpa-file siya ng proposed bill na bawal na yung mga government officials at mga relatives na makialam or maging kontratista o supplier ng mga government projects. Tingin nyo yun yung tamang measure para ma-address itong corruption? Hindi lang contractor, ma'am, pati utilities. Dapat wag makialam, wag magnegosyo ang isang politiko, hindi lang sa construction, pati sa mga utilities, power, water, wag makialam ang politiko. Paano? Doon pala sa COMELEC, pag nakita ng COMELEC, out ka na, X. Hindi wag nang tanggapin, i-disqualify na kaagad yun. Kasi, ang tagal na ng mga kaso na yan, di ba? Yung construction na yan. Napag-usapan nga nagkatanungan na kahapon sa caucus Sino ba mga contractor dito? Wala namang contractor. Sa mga utilities, sir. Kamag-anak sa utilities. Hindi naman natanong. Ang tinanong construction. Ang tinanong lang construction. Pero sa Congress, medyo marami-rami sila. Sir, yung sa impeachment, sir. Tingin nyo, sir, dapat pang ituloy yung trial kahit na may decision na yung Supreme Court? Yun nga pinag-usapan. Kaya ang tagal namin kahapon ano ba talaga? Parang damn if you do, damn if you don't. Sa yung personal position niyo po as Ako? Sir, tatanungin mo? Dapat ituloy. Diba? Tuloy natin. Kasi nag-antay na yung mga tao I mean, everybody, kahit ikaw siguro gusto mo lang totoo kaya ito, di ba? Even the spokesperson of the VP said we're ready. We will prove
that the VP did not violate the Constitution, etc., etc. Then everybody, siguro, kay tayo lahat dito, we want to see, ano ba yung nandyan? Totoo ba yan? Siguro pala naman, paglatag pala ng mga evidence, pieces of evidence sa korte, makikita naman talaga kung may katuturan yung ebidensya o wala, di ba? Yun ang nakita ng Supreme Court eh. May problema eh. Pero syempre, ang tao nag-aantay, then give them a chance. Kung ako tatanungin mo. Pero nga, lumabas nga itong decision, paano yan ngayon? Magkakaroon tayo ng constitutional crisis. Pag nilabanan natin, di ba? O sabagay, sabi na, hindi daw itong first time na nagkaganon. Pero kung lalabanan mo, we will have a crisis. And that's a bad example to our people.